Hello everyone! Welcome back ulit dito sa ating YouTube channel. Today tayo po ay magbabahagi ulit ng another gabay na may kinalaman sa pagninegosyo. Kayo po ba ay mayroong negosyo at napapansin nyo na matumal ang benta o di kaya ay parang inaalat-alat ang iyong negosyo? Alam nyo ba na mayroong isang halaman na mabisang ginagamit na pampaswerte noong mga sinaunang panahon? Kaya siguro ito ay binansagan noon na agimat ni lolo at lola. Pero bago natin ito simulan, malimit ko nang naririnig ang halaman na ito ay isa sa mga pinakamabisang ginagamit na pampaswerte. Ang halaman na ito ay walang iba ay ang dahon ng ople o mas kilala din sa tawag na dahon ng as-is. Itong halaman na ito ay makikita lang natin sa mga paligid natin, lalong-lalo na dyan sa mga probinsya. Ito po ay tumutubo lang kung saan-saan, kaya madali lang po itong hanapin ang dahon ng ople o dahon ng as-is. So dito tatalakayin natin kung paano nila ito ginagawa upang sa gayon ay maging matagumpay at maging mas epektibo ang halaman na ito kung ito'y iyong gagamitin sa iyong mga negosyo o sa inyong mga paninda. Unang-una nga po dyan, kung kayo po ay naglalako ng mga pagkain or mga gulay, mga prutas, or kahit ano pong mga pagkain na iyong nilalako po, ay kumuha lamang po ng ilang piraso po na mga dahon at saka ilalagay sa ilalim ng iyong mga paninda upang sa gayon, ito po ay makapag-akit sa iyo ng swerte. Pero bago mo simulan ang iyong pagninegosyo, ito muna ay dinadasalan or nagbibigay muna sila ng mga tinatawag na ritual. Nagsasambit ng kanilang mga layunin, mga good intention upang sila ay maging matagumpay sa kanilang pagninegosyo. Ayon din sa paniniwala ay kadalasan pinapalitan po ito kada linggo. And then kapag ito ay itatapon natin ang dahon ay maaari lamang po itong sunugin. Ang abo nito ay maaaring isaboy sa mga inodoro o di kaya sa lababo. Kung kayo po ay malapit sa ilog o dagat, maaari doon po natin isaboy ang mga dahon. Kung kayo naman po ay mayroong maliit na tindahan, ay maaari lamang kumuha ng ilang piraso na dahon at ilagay lamang ito sa harapan ng inyong mga tindahan o di kaya malapit sa inyong mga kahira upang sa gayon ay makaakit ito ng mga mamimili. At para naman sa mga nag-o-online business, syempre uso ngayon yung mga ganong klaseng negosyo, ay pwede po tayo maglagay diyan sa inyong mga paninda nyo po, mga stock nyo po. Doon nyo po ito ilalagay katabi ng mga supply, mga paninda nyo po. Ayan, doon nyo po ito ilalagay yung mga ilang piraso po na dahon. Gaya ng sinabi natin, bago simulan o bago ito ilagay, ay magdasal lamang at sambitin ang iyong mga good intention at iyong mga layunin. Hindi lang po ito para sa mga negosyo o sa mga negosyante. Pwede rin po natin itong gawin kahit tayo ay nasa bahay lang. Mainam din po itong ginagamit na pampaswerte o pangtanggal ng mga kamalasan. Lalong-lalo na yung bahay natin ay talaga namang malakas ang negative energy o di kaya ay mailap ang pasok ng swerte sa ating mga bahay. Ang ginagawa lamang po dito sa dahon ng ople o dahon ng as-is ay kumuha lamang po ng ilang peraso at balutin ito ng maayos at saka ito ay tatalian. And then saka na po ito susunugin o na parang ikaw po ay nag-i-ensenso. Ayan, magsimula muna tayo sa pinakasulok ng iyong bahay. Palabas, papunta sa pintuan o sa main door ng iyong bahay. Papalabasin natin ang mga negative energy na mayroon ang isang bahay. So, aalisin natin yan, mag-e-ensenso muna tayo. Ayan, magsimula tayo sa loob ng ating bahay, palabas ng ating bahay, and then palibot sa ating mga bakuran kung makakapalibot man, o di kaya sa harapan ng ating bahay. Ayan, mag-ensenso po kayo, ganun po. Maaari lamang po ito isagawa ang pag-e-ensenso tuwing araw po ng Friday, Linggo,
at saka araw din po ng Tuesday. Gawin lamang po ito sa umaga lamang, lalong-lalo na po sa pagsikat ng araw. Sabihin natin mga alas 5, alas 6, alas 7, ayan, o di kaya mga alas 8, ayan, yung mga ganong oras po, maganda mag-insenso. Sapagkat maganda po ang enerhiya pag sa umaga po tayo nag-insenso. Gamit po ang dahon ng ople. Di mo akalain itong simpleng halaman na tumutubo lang na kung saan-saan ay napakahiwaga pala nito na may angking galing na pampaswerte na ginagamit ng ating mga ninuno noon. Kaya siguro ito ay tinatawag na agimat ni lolo at lola. Disclaimer lang po, lahat ng mga ginagawa po natin dito, ito po ay isang gabay lamang. At the end of the day, tayo pa rin po ang gagawa ng ating kapalaran. Sipag at tiyaga ang kinakailangan. At syempre, wag po natin kalimutan na palaging magdasal, magpasalamat pa rin po sa Kanya. Kung nagustuhan niyo po ang video natin today, wag nang kalimutan i-like o di kaya i-share para marami pong makaalam sa mga ganitong klaseng gabay at pampaswerte. Hanggang sa muli, kayo na lang po mag-adjust.